Grabe oh, laki ng saging. Bagsak yan, nagbagsak na yan, may bunga. Andyan yung ano ng ano, kuryente pala. Sayang to oh. Wala pang bunga. Bumagsak na. Mabaskag dige, ito pa oh. Bagsak yung mga ano. Ay, naku, ang daming bumagsak na ano pala. Saging, ayun, sayang oh, bubot pa. OMG, ito pwedeng ano, prituhin. Chips. Sayang. Oh, bali-bali yung saging. Medyo unti-unting umaliwalas yung panahon, pero this time, nandyan pa rin na ano, yung kalangitan, makulimlim. At may hangin. Andito ako sa Dungguan ng Diturong. Ay, kumusta mga bangka dito? Ayos ano, di apekto. Kasi safe siguro dito. Nakaayos yung mga bangka. Astig yung ano, pagka ano ng ano. Ano tawag dyan? Floaters? Oh, Kel, morning. Tayo mong bangka, ayos din. Why? Buto. Hindi na kunukuskusan. Ah, wag mo munang linisin. Bago na linisin kung... Buti hindi rin na ano. Ang lalim ng dagat kagabi. Wala nga lima. Ang lawa kulit. Nagbalik uli ano? Nagbalik uli. Pati Kung sa mga kwan pa, karaway rin kwan. malakas pa rin yung hangin. This time. Ha? Si Paeng? Oo, kaya binagsak niya. Grabe, kumusta yung bagyo dito? Awan ang Diyos, mahangin. Malakas ano? Ay, natumba? Patikim nga. Mukhang matamis ah. Oh, Aray! Ala! Palyas! Mura na! kaya mo na. Hindi kita Oh, dyan. wow. Dahil sa bagyo, nakatikim tayo ng papaya. Dala nga, vlog! Sarap. Kami. Akin na lang? Oh my God, binigyan ako. Sarap yung darap. My God. Malakas ano? Lakas. Walang natumba sa inyo? Marami. Biktima ng ano, Paeng. paking. Paeng pala yung bagyo. Masyadong Bagsak ang sanga ng punong kahoy oh. Actually, this time is about 10 AM. Maaliwalas na yung panahon. Nagliliwanag ang langit. Pero bakas pa din ang iniwan ng bagyong... Ano ba tong bagyo na to? Paeng. Nabuwal yung mga kamuting kahoy. Baha. O diba? Astig. Mga noodles. Ayuda. Clearing? Operation? Nabagsak yung mga ano. Pupunta lang tayo kila nanay para magdala ng ano, pagkain kila tatay. Hindi makatawid ng dagat. Ha? Baha pagka ganitong tagulan. Oh, sarap lumusong sa mga ganitong tubig. Sarap paligo. Oh, yan ang resulta ng kapag may bagyo at malakas na ulan. Grabe, nabuwal itong ano, bayabas. Nabuwal lang siya oh. Oh.
Hi, Miss Cathy. Hello, I'm Catherine Repolyo Abreña. Ano nangyari sa bahay nyo? Sira-sira na po yung tulay namin. Paano na ito? Hindi na kami makatulay, hindi kami makaigib, wala na kami igiban. Walang tubig, walang kuryente. Ayan, magandang araw mga tangay. Welcome back sa Tangay TV. Siyempre, ako si Rem, ang inyong tangay dito sa Busuanga, Palawan. Wow, mga tangay. Siyempre, ang lakas ng walang masyadong malakas na hangin at malakas na ulan, pabugso-bugso lang na medyo ang ulan hindi masyado sa yung hangin nung medyo gabi na hanggang madaling araw. Pero ang alon, grabe, napakalaki ng alon at gumugulong. Napakataas ng tubig. Ngayon ko lang naranasan dito sa sa coastal area ng Barangay Concepcion na gano'n grabe, pumasok na talaga sa loob ng bahay. Mula doon sa kusina hanggang sa balkon. At ang alon talaga is na pumapasok at yung mga basura na galing sa dagat, yung mga halaman, yung mga kulapo, mga dahon ng mga plastic, mga kung ano-ano na naitangay na sa loob ng bahay, yung linoleum pumasok na doon, yung ibang mga basura. So kagabi nakita ko yung mga ibang mga kapitbahay na nag-evacuate dito sa kapitbahay. Dito yung mga bahay daw nila sinasok na ng tubig, ng dagat at na-wash out na. At gising kami hanggang mga alauna, alas 2 ng madaling araw kasi nga nagbabantay kami ng dagat. Kasi yung syempre yung mga bahay namin dito sa coastal area, natakot ako na nakakamba rin na baka bigla na lang dagat. Kagaya ako, yung shop ko, yung likod, parang na yun, na-wash out. Tapos yung dingding, yung bubong ng aking ng shop, natanggal na yung tukob. Kaya yung mga gamit ko doon, sinicure ko na lang, tinakpan ng mga plastic. Para just in case na matanggal man ang bubong o yung tukob, pumasok man ng tubig, secure yung mga gamit ko. Tinakpan ko na lang siya ng mga plastic. So, this time, hanggang ngayon, may paulan pa din. Nandito lang kasi ng bahay. So, bintana at magtanaw-tanaw. Ayan. Yung tulay, grabe yan, umaapaw yung tubig dyan sa gabi. Makikita mo dito yung mga yero na natanggal na, yung tulay na natanggal na yung kawayan dyan, yung tulay ko papunta sa CR. Actually, yung iba kanina, mga bata dito, umiikot-ikot kanina, nangunguha sila na kung ano makuha nila. Ayan, tapos brown out kagabi pa. Walang tubig, walang kuryente. Grabe. My God. Ang hirap ng ganitong buhay kapag may bagyo. Ayan. Tag-ulan. Ayan. Ang tubig kasi nawala dahil yung mga pipe dito sa may gilid, sa may coastal area. So ang lalim ng dagat kagabi. Syempre, yun. Hinambalos ng alon yun, yung mga pipe. So malamang nagkanda putol-putol yung ibang part doon. So, ang problema, wala na tayong tubig. Ang kuryente, wala pa din. Kung umuulan, na lang, sahod na lang ng ulan para may panghugas. Yan. So, sana mawala agad itong Bagyong Paing para maka-recover ulit agad tayo dito sa mga naapektuhan. Tayong mga naapektuhan ng Bagyong Paing. May balikan kuryente, may balikan tubig para maayos. Kasi ang bahay, madumi. Kailangan linisin, nandiyan yung mga basura na dinala ng alon. So, yun lang. Yung mga bahay, tips lang kapag ganitong may mga kasamang panahon, kailangan maaga pa mag-prepare. Unang-una, kailangan yung mga flashlight, pagkain, magluto ng maaga, kumain, ang mga bata, ang mga matanda, laging secure, ang mga bahay na mga nasa coastal area, kailangan mag-transfer doon sa mga secure na residente ng mga kapitbahay para doon sa mga medyo mas maayos yung mga bahay para maging safe na sa coastal area, i-safe nyo yung mga gamit, tapos isaradong bahay para kung just in case na mayroong nangyayaring hindi maganda, ibig sabihin, safe tayo. Mas importante ang buhay ng tao kaysa mga gamit. Pero siyempre, huwag natin pabayaan na bago natin iwanan natin mga bahay, iayos ang mga gamit, safety, takpan, para just in case matanggal ang bubong, matanggal ang dingding, safety yung mga gamit. Kaya ginawa ko sa shop, tanggal yung na-wash out yung likod,
yung bubong natanggal, yung tukob, butas-butas. Butas yung bigbe, ayaw ano, bubong, tanggal yung tukob. Yung mga gamit, nakatakip ng mga plastic para just hindi maanggihan man ng tubig, hindi sila mabasa. Yun lang. At yung mga bangka, kailangan i-secure bago dumating yung bagyo. Kasi hindi natin alam kung gano'ng kalakas yung ulan, kagaya kagabi, malakas ang alon. So yung ibang mga bangka nasira. So, buti na lang yung mga bangka dito, yan, nakaayos. Tapos kagabi, minumonitor natin alam kung gano'ng kalakas yung wave, yung movement ng dagat. So, inano rin natin, naglusog sila kagabi sa dagat kahit malalim. Napakalalim, maalon. So, mahirap, gano'n, gumalaw pagka nasa dagat. So, pilikat tangayin ng alon. Kaya yung kapitbahay namin, yung bangka niya isa is na-wash out. So, hindi siya makapaglangoy kasi malakas daw yung angus. Tinatangay daw siya. So, wala na. Goodbye na yung bangka. So, yung ibang mga bangka nakasama sa bakawan. Yun lang. So, tapos, pagka kaya kailangan secure yung mga bangka bago dumating yung malakas na unos. Lagi tayong maging handa. Ayan, paalala ng Coast Guard. Yun. Anytime, ready sa mga sakuna. Ayan. At huwag tayo makalimot magdasal sa Diyos dahil siya ang nagpadala at nagbibigay ng mga typhoon, ng mga kalamidad. Sa kanya tayo kumapit para tayo ay ligtas. Ito ako, nausubahan ko, ito ibang mga naging biktima ni Bagyong Paing, yung mga nasira. Yan. Nasira yung mga bangka, nasira yung mga dingding, nasira yung bubong, natanggal ang tukob, pumasok yung dagat sa ilalim ng ng mga kabahayan. Yung mga dating bahay na hindi naabot o napasok ng dagat, ngayon pinasok na ng dagat. So, masyadong malalim. Ibig sabihin, nagkakaroon na ng climate changing. Habang tumatagal ang panahon, nagiging iba ang panahon. So, yung dagat, yung level, tumataas. So, lagi natin pagandaan yun. By next time, pag nagtatayo na tayo ng bahay sa mga coastal o mga tabing dagat, kailangan mas mataas ang mga sahig, ang haligi para lumalim lang ng dagat, hindi abutin yung ating mga kwarto, ating mga sala. So, yun lang. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa araw na ito. Sana nag-enjoy kayo at nakita ang sitwasyon kapag ganito may mga typhoon. So, magkita-kita tayong muli sa Tangay TV. Bye-bye!